Handa na ba ang inyong mga puso, mga giliw naming tagapakinig, para sa isang kwentong yayanig sa inyong buong pagkatao? Sa bawat sulok ng ating buhay, may mga kwentong naghihintay na marinig. Mga kwento ng pag-ibig, ng pangarap, at kung minsan, ng pinakamatinding kataksilan. Ang tanong, paano kung ang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo ay siya palang unti-unting sumisira nito nang hindi mo namamalayan? Paano kung ang pag-ibig na inakala mong dalisay ay isa palang lason na nakabalat kayo sa matatamis na halik at yakap? Samahan ninyo akong buksan ang aklat ng isang kwentong pinamagatang Ang Mukha ng Paghihiganti. Hawak ni Liab de Leon ang isang maliit at eleganteng kahon na pilus. Sa loob niyon ay isang singsing na may diamanteng kumikinang kahit sa dilim ng gabi. Ito sana ang magiging sorpresa niya para kay Halia, ang kanyang minamahal na asawa, para sa kanilang ikalimang anibersaryo. Isang simpleng hapunan sa luma nilang warehouse, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng kanilang pangarap. Bago niya ito dalhin sa isang mamahaling restaurant, gusto lang niyang balikan ang kanilang pinagmulan. Nakangiti siyang naglakad palapit sa metal na pinto ng warehouse. Mula sa siwang, tanaw niya ang anino ng dalawang tao sa loob. Naiilawan ng iisang bumbilya. Nandoon na si Halia at kasama nito si Anino Sandoval, ang kanyang matalik na kaibigan, ang kapatid na iba ang pinagmulan, ang kasosyo niya sa Sinagdiwa Holdings, ang dalawang pundasyon ng kanyang mundo. Huminto siya. Handa nang itulak ang pinto nang marinig niya ang halakhak ni Halia. Isang halakhak na kakaiba, may halong tagumpay at panunuya. Hindi iyon ang tawang minahal niya. Malapit na, Ino. Konting-konti na lang, sabi ni Halia. Ang boses ay malambing ngunit may talim. Kapag napirmahan na ni Liab ang bagong investment papers bukas, wala na siyang kaalam-alam na ang pondo ay diretso na sa offshore account natin sa Switzerland. Nabitawan ni Liab ang kahon. Bumagsak ito sa lupa nang walang tunog, nalunod ng malakas na dagundong sa loob ng kanyang dibdib. Hindi maaari. Baka nagkakamali lang siya ng dinig. Sigurado ka bang hindi na siya maghihinala, Halia? Tanong ni Anino. Ang boses na dati puno ng paghanga para sa kanya, ngayoy puno ng kasabikan. Matalino si Liab. Matalino nga siya sa negosyo. Pero pagdating sa akin, bulag siya. Sagot ni Halia, at sa pagkakataong yun, narinig ni Liab ang tunog ng isang halik. Isang mahabang, mapusok na halik. 5 taon, Ino. 5 taon ko siyang pinaikot sa mga daliri ko. 5 taon tayong naghintay para sa araw na ito. Ang lahat ng yaman niya, ang lahat ng pinaghirapan niya, ay magiging atin. Gumuho ang mundo ni Liab. Ang hangin ay tila tumangging pumasok sa kanyang mga baga. Ang bawat salita ay isang punyal na paulit-ulit na itinarak sa kanyang puso. Ang kanyang asawa, ang kanyang matalik na kaibigan, ang buong buhay niya ay isang malaking kasinungalingan. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Tumigil ang langit-ngit nito sa gitna. Sapat na para makita siya ng dalawa. Nakita niya sila, si Halia na nakakandong kay Anino. Ang mga kamay nila'y magkahawak sa paraang hindi para sa magkaibigan lamang. Ang gulat sa kanilang mga muka ay mabilis na napalitan ng takot at pagkatapos ng isang bagay na mas masahol pa, lamig. Isang nakakakilabot na katahimikan. Liab! Basag ni Halia sa katahimikan. Dahan-dahang tumatayo. Inayos niya ang kanyang damit na para bang ang simpleng kilos na yon ay maaaring burahin ang eksenang kanyang nasaksihan. Si Liab ay hindi makapagsalita. Tumingin siya kay Anino. Ang mga matay naghahanap ng paliwanag, ng pagsisisi, ng kahit anong bakas, ng pagkakaibigang minsan nilang pinagsaluhan. Pero wala. Ang nakita niya lang ay isang Anino na hindi niya kilala. Isang estrangherong may mga matang matigas at walang emosyon. Gaano katagal na? Tanong ni Liab. Ang boses ay basag at halos hindi marinig.
Hindi na yan mahalaga, sagot ni Anino. Tumayo at humarang sa harap ni Halia. Ang kilos na yon ay isa na namang sampal sa pagkatao ni Liab. 5 taon? Tanong ni Liab. Ang boses ay unti-unting lumalakas, pinapakain ng sakit na nagiging galit. 5 taon ninyo akong ginawang tanga. Ang kumpanya, ang perang pinaghirapan ko, ng pamilya ko. Ninakaw ninyo? Hindi namin ninakaw, sabi ni Halia. Ang kanyang takot ay nagiging tapang. Kinuha lang namin ang nararapat para sa amin. Masyado kang abala sa pagiging perpekto, Liab. Masyado kang mabuti. At sa mundong ito, ang mga mabubuting tao ang laging natatalo. Ang mga salitang yon ang bumasag sa huling hibla ng kanyang pagpipigil. Sumugod si Liab, hindi papunta kay Halia, kundi kay Anino. Ngunit handa na si Anino. Sinalubong siya nito ng isang malakas na suntok sa panga na nagpatumba sa kanya. Bumagsak si Liab sa maruming semento. Bago pa siya makabangon, naramdaman niya ang sipa ni Anino sa kanyang tagiliran, paulit-ulit. Naririnig niya ang sigaw ni Halia, hindi para tumulong, kundi para mag-udyok. Tapusin mo na yan, Ino, bago pa may makakita sa atin. Sa gitna ng sakit, sinubukan ni Liab na gumapang, ngunit pinigilan siya ni Anino. Tinapakan ng kanyang kamay. Pasensya na, kaibigan, sabi ni Anino, hinihingal. Pero kailangan naming siguraduhin na hindi ka na makakapagsalita. Tumayo si Halia sa tabi ni Anino. Sa kamay niya, may hawak siyang isang maliit na prasko na gawa sa salamin. Puno ng likidong may kulay dilaw. Galing iyon sa isang estante ng mga lumang kemikal na ginagamit sa paglilinis ng makina. Tumingin si Liab sa mga mata ni Halia, nagmamakaawa. Ang babaeng minahal niya nang higit pa sa kanyang buhay. Ngunit ang mga matang tumitig pabalik ay hindi na ang mga matang dati niyang hinahalikan tuwing umaga. Ang mga iyon ay mata ng isang demonyo. Tandaan mo ang mukhang ito, Liab, bulong ni Halia. Ang boses ay malamig pa sa yelo. Dahil ito ang huling mukhang makikita mo ng malinaw. At ibinuhos niya ang laman ng prasko sa mukha ni Liab. Isang nag-aapoy na sakit ang biglang sumabog sa kanyang mukha. Isang sakit na hindi mailalarawan. Isang sakit na tila tumutunaw sa kanyang laman, sa kanyang mga buto, sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang sigaw ay napuno ng paghihirap. Isang tunog na hindi na tunog ng tao. Nagpumiglas siya, ngunit hawak siya ni Anino. Ang huling nakita ng kanyang mga mata, bago ito tuluyang mabulag sa sakit ay ang mukha ni Halia at Anino, na walang bakas ng awa habang pinapanood siyang magdusa. Pagkatapos, may naamoy siyang gasolina. Nakita niya sa gilid ng kanyang paningin na binubuhusan ni Anino ng gasolina ang mga tuyong kahoy sa paligid. Isang aksidente, narinig niyang sabi ni Anino. Kawawang Liab, na-trap sa sunog sa lumang warehouse. Narinig ni Liab ang pag-click ng lighter at pagkatapos ay ang mabilis na pagkalat ng apoy. Ang init sa kanyang likod ay kasing tindi ng sakit sa kanyang mukha. Habang nilalamon ng apoy ang buong paligid at nauubos ang hangin, habang ang sakit ay unti-unting nagiging isang malawak na kadiliman, iisang bagay lang ang nasa isip ni Liab. Hindi ang alaala ng kanilang pagmamahalan, kundi ang imahe ng kanilang mga mukha, ang mukha ni Halia at ang mukha ni Anino. Ipinangako niya sa kanyang sarili, sa huling hininga ng kanyang malay, na kahit sa impyerno, hindi niya kalilimutan ang mga mukhang yon. At pagkatapos, lahat ay naging itim. Ang unang bumati kay Liab ay hindi liwanag, kundi sakit. Isang dumadagundong na sakit na gumagapang mula sa kanyang mukha, kumakalat sa bawat sulok ng kanyang kamalayan. Pagkatapos ay ang amoy ng antiseptiko at gamot, at ang pakiramdam ng gaspang ng benda, mahigpit na nakabalot sa kanyang buong ulo, leeg at dibdib. Sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata, ngunit tila may pumipigil sa mga ito. Sinubukan niyang magsalita,
Ngunit isang ungol lang na puno ng paghihirap ang lumabas sa kanyang mga labi. Nasaan siya? Impyerno ba ito? Dahan-dahan lang hiho. Isang tinig. Kalmado, may otoridad, ngunit may bakas ng awa. Isang tinig ng babae. Nagpumigla si Liab. Ang takot ay nagsimulang lamunin ng sakit. Sino ang nagsasalita? Nasaan sina Halia at Anino? Tatapusin na ba nila ang kanilang sinimulan? Huwag kang matakot. Ligtas ka rito. Patuloy ng tinig. Naramdaman niya ang isang malamig na kamay sa kanyang braso. Dahan-dahan siyang pinapakalma. Ako si Dr. Diwa Cruz. Ako ang nag-aalaga sa iyo. Dr. Diwa Cruz? Hindi niya kilala ang pangalang yon. Ang mukha ko. Hirap na usal ni Liab. Ang bawat salita ay parang bubog sa kanyang lalamunan. Isang sandali ng katahimikan. Nasunog ka ng malubha, Liab. Malumanay na sabi ng doktora. Pero buhay ka. Iyon ang mahalaga sa ngayon. Magpagaling ka muna. Ang mga sumunod na araw at linggo ay isang walang katapusang pagdurusa. Ang pagpapalit ng benda ay isang ritual ng impyerno. Ang bawat paggising ay isang paalala ng gabing iyon. Sa dilim ng kanyang silid, sa likod ng mga benda, ang paulit-ulit niyang nakikita ay ang mga mukha ni Halia at Anino, ang kanilang pagtataksil, ang kanilang kalupitan. Isang araw, tinulungan siya ni Dr. Diwa na makaupo. Inabutan siya nito ng isang baso ng tubig. Sino ka? Tanong ni Liab. Ang boses ay malinaw na ngayon, ngunit puno ng kawalan ng tiwala. Bakit mo ako tinutulungan? Umupo si Dr. Diwa sa isang silya sa tabi ng kanyang kama. Isa siyang babaeng nasa mga huling bahagi ng kanyang edad 50. May mahinahong mukha, ngunit may mga matang nakakita na ng maraming bagay. Ang ama mo, simula ni Kia, ay minsan nang nagligtas sa buhay ko at sa aking pamilya. Isang utang na loob na hindi ko kailanman nabayaran. Nang mabalitaan ko ang tungkol sa sunog mula sa isang dati kong pasyente na nakatira malapit doon, naramdaman kong kailangan kong pumunta. At doon kita natagpuan, sa ilalim ng mga sunog na kahoy, himalang humihinga pa. Pamilya. Ang salitang iyon ay muling nagbukas ng sugat sa puso ni Liab. Patay na sila, bulong ni Liab. At ngayon, pati ako, dapat ay patay na rin. Isang gabi, nang mag-isa siya, nagawa niyang makatayo. Nanginginig ang mga tuhod, kinapa niya ang dingding hanggang sa marating niya ang banyo. Sa ibabaw ng lababo, alam niyang may salamin. Ang pagnanais na makita ang sarili ay mas matindi pa kaysa sa kanyang takot. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Hinila niya ang mga benda sa kanyang mukha. Binabaliwala ang matinding kirot. Benda, gasa, hanggang sa wala nang nakatakip. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo at tumingin. Ang sigaw na kumawala mula sa kanya ay hindi na sigaw ng isang tao. Ito ay tunog ng isang kaluluwang nawasak. Ang nasa salamin ay hindi si Liab de Leon. Ito ay isang halimaw, isang masa ng pilat at magaspang na balat. Walang hugis, walang pagkakakilanlan. Pinukpok niya ang salamin hanggang sa magkapira-piraso ito, hanggang sa dumugo ang kanyang mga kamay. Doon siya natagpuan ni Dr. Diwa, nakaluhod sa sahig, humahagulgol sa gitna ng mga bubog. Ang gabing iyon ang nagpabago sa lahat. Ang kawalan ng pag-asa ay dahan-dahang kinain ng isang bagong damdamin. Isang nag-aalab, dalisay, at walang hanggang puot. Makalipas ang ilang araw, habang nagpapagaling, binuksan ni Dr. Diwa ang isang maliit na telebisyon, balita. At sa screen, nakita ni Liab ang kanyang sariling libing. Nandoon si Halia, isang biyudang nagluluksa, umiiyak habang yakap-yakap ang larawan niya. Ang kanyang mga luha ay parang mga perlas. Ang kanyang sakit ay tila totoo. Sa tabi niya ay si Anino. Solemne ang mukha,
umaalalay sa babaeng kaibigan ng kanyang namayapang kapatid. Nagbibigay sila ng mga panayam tungkol sa kabutihan ni Liab, tungkol sa kung gaano nila siya namimiss. Isang perpektong pagganap. Pinanood ni Liab ang bawat segundo, ang bawat pekeng luha, ang bawat yakap na puno ng pagkukunwari. Hindi na siya umiyak. Ang mga luha niya ay natuyo na. Ang pumalit dito ay isang apoy sa kanyang mga mata. Isang determinasyon na mas matigas pa sa bakal. Kinagabihan, hinarap niya si Dr. Diwa. Gusto kong makita ang lahat ng litrato ni Anino Sandoval. Sabi niya, ang boses ay walang emosyon, malamig. Mga video niya, gusto kong pag-aralan ng bawat kilos niya, ang bawat ngiti, ang paraan ng kanyang paglalakad, ang tono ng kanyang boses. Nagtaka si Dr. Diwa. Para saan, Liab? Tumingin si Liab sa doktora. Ang kanyang mga mata sa likod ng nasirang mukha ay nagliliyab sa isang nakakatakot na ideya. Isang ideyang isinilang mula sa kaibuturan ng impyerno. Kinuha nila ang buhay ko. Kinuha nila ang mukha ko. Sabi niya, ang bawat salita ay mabigat at may lason. Kung hindi na ako maaaring maging si Liab de Leon, kung gayon, magiging ibang tao ako. Huminga siya ng malalim. Dr. Cruz, sabi niya, ang kanyang tinig ay isang bulong na puno ng bakal na determinasyon. Gawin mo akong si Anino Sandoval. Ang katahimikan ay bumalot sa silid. Si Dr. Diwa ay napaurong. Ang pagkabigla ay malinaw na nakaukit sa kanyang mukha. Tinitigan niya ang lalaking nasa harap niya. Isang lalaking minsan niyang niligtas mula sa kamatayan. Ngunit ngayon ay tila kusang loob na tumatalon sa isang mas malalim na uri ng kadiliman. Imposible ang hinihiling mo, Liab. Mariing sabi ni Dr. Diwa Cruz, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa loob ng maliit na klinika. Isa akong reconstructive surgeon, hindi isang salamangkero. Ang ginagawa ko ay ibalik ang nasira, hindi lumikha ng isang ganap na kopya ng ibang tao. Kung gayon, matuto kang maging salamangkero. Sagot ni Liab. Ang kanyang determinasyon ay hindi natitinag. Nakatayo siya sa harap ng isang pader na puno ng mga litrato ni Anino Sandoval. Mga litratong kinuhanan sa iba't ibang okasyon, nagpapakita ng bawat anggulo ng mukha nito. Lahat ng bagay ay may presyo, doktora. Sabihin mo kung ano ang kailangan mo. Pera, kagamitan, gagawin ko ang lahat. Nakita ni Dr. Diwa ang apoy sa mga mata ni Liab. Hindi ito ang apoy ng pag-asa na gusto niyang makita sa kanyang mga pasyente. Ito ay ang madilim na apoy ng paghihiganti. Alam niyang walang makakapigil dito. Ang pagtanggi niya ay itutulak lamang si Liab na humanap ng ibang paraan, marahil ay mas mapanganib. Bumuntong hininga siya, isang tunog ng pagsuko at pag-aalala. Hindi ito magiging madali. Ito ang magiging pinakamahirap na operasyong gagawin ko sa buong buhay ko. At ang sakit na pagdadaanan mo ay magiging higit pa sa iyong naranasan. Ang sakit ay isang lumang kaibigan, malamig na tugon ni Liab. Sanay na ako. At nagsimula ang mahaba at masakit na proseso. Ang unang yugto ay isang serye ng mga operasyon upang ayusin ang mga nasirang tissue at maglatag ng pundasyon para sa bagong mukha. Bawat hiwa ng scalpel, bawat tahi ng sinulid ay tiniis ni Liab ng walang reklamo. Habang ang kanyang katawan ay nagpapagaling, ang kanyang isip ay nagtatrabaho. Ang kanyang silid ay naging isang sentro ng pag-aaral. Sa araw, pinapanood niya ng paulit-ulit ang mga video ni Anino, mga panayam, mga presentasyon sa negosyo, mga kuha mula sa social media. Pinag-aralan niya ang paraan ng pagtawa nito, ang bahagyang pagkunot ng noo kapag nag-iisip, ang paraan ng pagkumpas ng mga kamay nito kapag nagsasalita. Sa gabi, pinapakinggan niya ang mga voice recording. Iginagaya niya ang boses ni Anino,
Mula sa tono hanggang sa punto, hanggang sa ang bawat salita ay maging natural sa kanyang dila. Nagpractice siya sa harap ng mga pira-pirasong salamin. Tinuturuan ang kanyang mga bagong kalamnan sa mukha ng ngumiti, sumimangot at magpakita ng emosyon tulad ni Anino. Si Dr. Diwa ay hindi lamang isang siruhano. Siya ay naging isang taga-disiplina. Hindi liyab, masyadong mabilis ang pagkurap mo. Sasabihin niya. Si Anino, mas mabagal, mas kalkulado. O di kaya'y ang bigat ng iyong mga paa. Si Anino, magaan maglakad na para bang laging may iniiwasan. Dumaan ang mga buwan, bawat operasyon ay nagdadala sa kanila palapit sa kanilang layunin. Isang araw, dinala ni Dr. Diwa ang isang huling piraso ng ebidensya na kanyang nakuha. Isang detalyadong ulat tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng Sinag-Diwa Holdings. Sila na ang may-ari ng lahat, sabi ni Dr. Diwa. Inilalatag ang mga dokumento. Ginamit nila ang pagkamatay mo para matrigger ang isang clause sa kontrata na naglilipat ng lahat ng iyong shares kina Halia at Anino. Legal ang lahat sa papel. Tinitigan ni Liab ang mga pangalan sa dokumento. Halia Ramos de Leon, Anino Sandoval. Ang galit sa loob niya ay naging isang malamig at matalas na instrumento. Wala nang puwang para sa emosyon. Tanging ang plano na lamang ang natitira. At dumating ang araw. Ang huling operasyon ay tapos na. Ang huling benda ay aalisin na. Nakatayo si Liab sa harap ng isang malaking salamin. Ang likod niya ay nakatalikod dito. Si Dr. Diwa ay nasa kanyang tabi. Hawak ang dulo ng benda. Handa ka na ba? Tanong niya. Ang boses ay may halong pag-aalala. Tumango si Liab. Dahan-dahang inalis ni Dr. Diwa ang mga sapin. Sa bawat pag-ikot, nararamdaman ni Liab ang hangin sa kanyang bagong balat. Isang balat na hindi kanya. Nang tuluyang maalis ang huling piraso, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Maari ka nang humarap, bulong ni Dr. Diwa. Huminga ng malalim si Liab at dahan-dahan ngan siyang umikot. Ang taong nakatitig pabalik sa kanya mula sa salamin ay hindi si Liab de Leon. Hindi rin ito ang halimaw na minsang sumira sa salamin. Ito ay si Anino Sandoval. Ang bawat detalye ay perpekto. Ang hugis ng panga, ang arko ng kilay, ang maliit na peklat sa ibabaw ng labi. Hinawakan niya ang mukha. Ang pakiramdam ay kakaiba, banyaga. Ito ang mukha ng kanyang kaaway, ang mukha ng taong sumira sa kanyang buhay. Ngayon, ito na ang kanyang mukha. Isang malamig na ngiti ang unti-unting nabuo sa mga labi ng bagong Anino Sandoval. Isang ibang ngiti na hindi kailanman nagawa ng totoong Anino. Ito ay isang nanang ngiti ng tagumpay at ng isang madilim na pangako. Si Liab de Leon ay opisyal nang namatay sa gabing iyon. Ang isinilang mula sa kanyang abo ay isang instrumento ng paghihiganti. Iniabot sa kanya ni Dr. Diwa ang isang folder. Sa loob nito ay isang pasaporte, mga credit card, at isang plane ticket papuntang lungsod ng Maharlika. Lahat ay nasa ilalim ng pangalan ni Anino Sandoval. Nawala si Anino sa publiko ilang linggo matapos ang iyong libing. Ayon sa aking mga naririnig, nagkaroon sila ng alitan ni Halia at umalis ito pansamantala. Paliwanag ni Dr. Diwa. Ito na ang pagkakataon mo, ang pagbabalik niya. Nagbihis si Liab, isang mamahaling suit, sapatos na makintab, ang uniforme ng dati niyang buhay na ngayon ay kasuotan ng kanyang bagong pagkatao. Habang isinusuot niya ang relo ni Anino, isang modelong palagi niyang kinaiinggitan. Naramdaman niya ang huling piraso ng Liab na namamatay sa loob niya. Habang naglalakad siya palabas ng klinika, palayo sa kanyang nakaraan, biglang nag-vibrate ang teleponong ibinigay sa kanya ni Dr. Diwa. Isang bagong mensahe. Mula sa isang numerong nakasave sa ilalim ng pangalang Halia. Binuksan niya ito. 5 salita na nagpatibok ng mabilis sa kanyang puso. Hindi dahil sa pag-ibig,
kundi dahil sa pananabik. Ino, nasaan ka na? Kailangan ka rito. Nasa labas na siya ng paliparan ng Maharlika. Ang hangin ng syudad ay humahampas sa kanyang bagong muka. Itinaas niya ang kanyang ulo. Pinagmasdan ang mga nagtataasang gusali na minsan ay tinawag niyang kanya. Nag-type siya ng sagot. Ang kanyang mga daliri ay kalmado at tiyak. Pabalik na ako. Ang laro ay nagsimula na. Ang bawat hakbang ni Liab sa makintab na sahig ng lobby ng Sinagdiwa Holdings ay isang hakbang sa abo ng kanyang nakaraan. Ang mga empleyadong nakakasalubong niya ay bumabati sa kanya ng, "Good morning, Sir Anino," na may halong paggalang at pagtataka. Bawat bati ay isang patalim sa kanyang pandinig, ngunit isang perpektong ngiti. Ang ngiti ni Anino ang isinasagot niya. Ang gusaling ito na minsan niyang itinayo mula sa pangarap ay isa na ngayong hawla. At siya, sa ilalim ng balat kayo, ay bumalik hindi bilang hari, kundi bilang isang magnanakaw sa gabi. Huminto ang elevator sa pinakamataas na palapag, ang CEO's floor. Ang sahig na dati ay sa kanya. Bumukas ang pinto at bumungad sa kanya ang pamilyar na tanawin. Ang malawak na opisina na may mga bintanang salamin mula sahig hanggang kisame na tanaw ang buong lungsod ng Maharlika. At sa gitna ng lahat ng yon, nakaupo sa kanyang dating silya ay si Halia. Napakaganda niya pa rin, nakasuot ng isang pulang bestida na nagpapatingkad sa kanyang kaputian. Ang buhok niya'y perpektong nakaayos. Nang marinig niya ang tunog ng elevator, itinaas niya ang kanyang tingin mula sa mga papeles. Ang kanyang mga mata na minsay tinititigan niya ng may pagsamba ay nanlaki sa pagkabigla na agad sinundan ng galit. "Saan ka nang galing?" Iyon ang unang mga salita niya. Walang yakap, walang pag-aalala, tanging isang matalas na akusasyon. Naglakad si Liab palapit. Ang bawat hakbang ay kalkulado. Pinag-aralan niya ito. Ito ang eksenang pinaghandaan niya ng husto. "Halia," sabi niya, ginagamit ang boses ni Anino na may tamang halo ng pagod at pagsisisi. Biglang tumayo si Halia at sinalubong siya. Ngunit sa halip na sampal, isang malakas na yakap ang iginawad nito sa kanya. Isang yakap na mahigpit at desperado. "Akala ko hindi ka na babalik. Alam mo ba kung gaano kahirap ang lahat ng wala ka?" Naramdaman ni Liab ang kanyang mga kalamnan na nanigas. Ang amoy ng pabango ni Halia, ang pabangong siya mismo ang pumili para dito, ay parang lason na pumapasok sa kanyang ilong. Ang init ng katawan nito ay parang apoy na muling sumusunog sa kanyang mga pilat. Sa isip niya, gusto niyang itulak ang babae, sakalin ito, hanggang sa mawalan ng hininga. Sa halip, niyakap niya ito pabalik. "Patawad," bulong niya. "Kailangan ko lang ng panahon para mag-isip." Humiwalay si Halia at tinitigan siya. Ang mga mata nito ay mapanuri, naghahanap ng anumang senyales ng kasinungalingan. Mag-isip? Halos isang buwan kang nawala, Ino. Walang tawag, walang text. Pinamukha mo akong tanga sa buong board. Eto na, kasalanan ko. Pag-amin niya, ibinaba ang tingin na parang isang asong nagsisisi. Pagkatapos ng nangyari kay Liab, hindi ko kinaya. Ang konsensya ko, kailangan kong lumayo. Ang paggamit niya sa salitang konsensya ay tila gumana. Bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Halia. Iyon ang kahinaan ng totoong Anino. Isang duwag na nagtatago sa likod ng kasalanan. "Lahat tayo ay nahirapan," sabi ni Halia, kahit na walang bakas ng totoong pighati sa kanyang boses. "Pero tapos na yon. Ang mahalaga, bumalik ka na. Marami tayong kailangang ayusin. Maraming butas na kailangang takpan." Tumango si Liab. "Gagawin ko ang lahat para makabawi. I just need to get back up to speed. Bigyan mo ako ng access sa lahat ng files. Pag-aaralan ko ang lahat ng transaksyon habang wala ako.
Bahagyang kumunot ang noo ni Halia. Isang kislap ng hinala ang dumaan sa kanyang mga mata, ngunit agad din itong nawala. Sige, pero sa ngayon, pumunta ka muna sa opisina mo. Mag-usap tayo mamaya sa hapunan. Sa dapit hapon, marami tayong dapat pag-usapan. Ang dapit hapon, ang lugar kung saan nagsimula ang kanilang pagkakaibigan at kung saan niya huling nakita ang panlilinlang sa kanilang mga mata. Isang perpektong lugar para ipagpatuloy ang laro. Sige, sagot ni Liab. Magkita tayo roon. Iniwan niya si Halia sa opisina na dati ay sa kanya at pumasok sa katabing silid, ang opisina ni Anino. Mas maliit ito, mas madilim. Isang perpektong salamin ng pagkatao ng may-ari nito. Laging nasa Anino, laging pangalawa. Isinara niya ang pinto. Sumandal dito at pumikit ng mariin. Ang unang pagsubok ay tapos na. Nagawa niyang malinlang ang babae. Ngayon, kailangan na niyang magsimulang maghanap. Binuksan niya ang computer ni Anino. Protektado ng password. Sinubukan niya ang mga karaniwan, kaarawan ni Halia, pangalan ng kanilang alaga, ang salitang sinag. Walang gumana. Ngunit may isang bagay siyang naalala. Isang sikreto na si Anino lang at siya ang nakakaalam nung sila'y mga bata pa. Isang pangalan na hindi kailanman malalaman ni Halia. Ang pangalan ng kanilang gawa-gawang superhero. Nag-type siya. KIDLAT. Nag-unlock ang screen. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Liab. Duwag ka pa rin, Anino. Nagtatago pa rin sa mga pangarap ng kahapon. Mabilis niyang sinuri ang mga file, ngunit puro mga opisyal na dokumento lang ang nakita niya. Malinis, masyadong malinis. Alam niyang ang totoong ebidensya ay hindi basta-basta iniiwan sa digital na mundo. Nagsimula siyang maghalughog sa opisina, sa mga libro, sa ilalim ng mesa, sa likod ng mga painting. At pagkatapos, nakita niya ito. Isang drawer sa pinakailalim ng isang mabigat na cabinet na gawa sa mahogany. Nakalock. Sinubukan niyang hilahin ito. Matigas. Kinapa niya ang kanyang bulsa at kinuha ang isang paperclip mula sa isang folder. Inayos niya ito at sinimulang kalikutin ang seradura. Isang lumang trick na natutunan niya noong bata pa. Nakarinig siya ng isang click. Bago pa niya ito mabuksan, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Ino, sabi ni Halia. Ang kanyang boses ay nasa likuran lamang niya. May nakalimutan akong itanong. Huminto ito sa pagsasalita. Nakita ni Liab ang anino ni Halia sa sahig. Nakatayo. Hindi gumagalaw. Naramdaman niya ang titig nito sa kanyang likod, sa kanyang kamay na nakahawak pa rin sa drawer. Nanigas si Liab. Nahuli ba siya? Ganito na ba kabilis matatapos ang lahat? Anong ginagawa mo, Ino? Isang malamig na kaba ang gumapang sa likod ni Liab, ngunit hindi niya ito ipinahalata. Dahan-dahan siyang tumayo, humarap kay Halia na may ekspresyong pinaghalong pagkainis at pag-aalala. Isang maskarang perpektong hinulma mula sa pagkatao ni Anino. Naghahanap ako ng mga lumang papeles, sabi niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig para maging kapani-paniwala. Yung mga orihinal na transfer slip, yung nag-uugnay sa atin sa mga account ni Liab. Hindi ako mapakali, Halia. Paano kung may makakita? Paano kung may maghalungkat? Ang kanyang paliwanag ay isang matalinong pain. Ginamit niya ang kanilang pinagsamahang krimen bilang kalasag. Ang takot na ipinakita niya ay hindi takot ng isang impostor, kundi takot ng isang kasabwat. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Halia. Ang matalas na hinala ay napalitan ng pagkairita. Maghunos dili ka nga, Ino. Nasa ilalim ng pangalan ko ang lahat ng yon. Itinago ko sa isang lugar na mas ligtas pa sa bangko. At huwag na huwag mong susubukang buksan yan ulit. Ako lang ang may susi. Naglakad ito palapit at tinapik ang kanyang pisngi. Isang kilos na tila nagpapakita ng pag-aalaga, ngunit sa totoo'y isang babala.
Relax, we're safe. Ang kailangan nating gawin ay magpatuloy na parang walang nangyari. Tumango si Liab, nagpapanggap na napakalma, ngunit sa loob-loob niya, isang plano ang nabubuo. Kung hindi niya mabubuksan ang drawer na yon, kung gayon, lilikha siya ng sarili niyang ebidensya. Kinagabihan, hindi siya umuwi sa kondo ni Anino. Sa halip, nag-check-in siya sa isang mumurahing hotel sa kabilang panig ng lungsod, isang lugar na hindi kailanman tutuntungan ng isang tulad ni Halia. Dito, sa ilalim ng ilaw ng isang nagkukurap na bumbilya, binuksan niya ang isang burner laptop at nagsimulang magtrabaho. Ginamit niya ang kanyang malalim na kaalaman sa sistema ng Sinagdiwa Holdings, isang sistemang siya mismo ang nagdisenyo para gumawa ng maliliit na butas. Gumawa siya ng mga pekeng invoice para sa mga serbisyong hindi naman umiral. Nag-aproba ng mga bayarin sa mga supplier na multo. Ang mga halaga ay maliit, sapat na para hindi mapansin sa isang malaking kumpanya. Ngunit kung pagsasama-samahin ay bubuo ng isang malaking suma. Ang lahat ng pondong yon ay maingat niyang inilipat, hindi sa isang account na pag-aari niya, kundi sa isang bagong offshore account na maingat niyang binuksan online. Isang account na nasa ilalim ng iisang pangalan, Anino Sandoval. Siya ay nagnanakaw mula sa sarili niyang kumpanya para lamang palabasin na ang kaibigan niyang taksil ang gumagawa nito. Kinabukasan, isinagawa niya ang susunod na hakbang. Pumasok siya sa opisina ni Halia. "Halia, pwede mo ba akong tulungan dito?" Sabi niya. Itinuturo ang isang komplikadong financial chart sa kanyang tablet. Hindi ko maintindihan itong bagong projection na ginawa ng accounting. Lumapit si Halia, ang kanyang atensyon ay nakatuon sa tablet. Habang abala ito, palihim na binuksan ni Liab ang email program sa computer ni Anino sa kanyang desk. Maingat niyang iniwan sa screen ang isang draft ng email. Biglang tumunog ang telepono ni Liab, isang nakaprogram na pekeng tawag. "Excuse me, Halia," sabi niya. "Mahalaga to." Tumayo siya at lumabas ng opisina. Nag-iwan ng dalawang bagay, si Halia at ang nakabukas na email. Ang pain ay nakalatag. Mula sa siwang ng pinto, pinanood ni Liab. Nakita niyang sumulyap si Halia sa screen ng computer. Nakita niya itong lumapit, dahan-dahan, na para bang isang pusang papalapit sa isang daga. At nakita niya itong magbasa. Attorney Reyes, subject, update. "Ati, aayon sa napag-usapan natin, matagumpay kong nailipat ang unang batch ng pondo sa pribadong account. Ituloy natin ang contingency plan. Kailangan kong masigurado ang aking sarili bago pa maging huli ang lahat." Ilang segundo lang iyon, ngunit para kay Liab, iyon ay isang walang hanggan. Mabilis na bumalik si Halia sa kanyang kinatatayuan, ngunit nakita ni Liab ang pagbabago sa mukha nito. Isang malamig na galit ang pumalit sa kanyang professional na maskara. Bumalik si Liab sa loob. "Pasensya na. Emergency lang. Walang problema," sabi ni Halia. Ang boses ay masyadong kalmado, masyadong kontrolado. "Ayusin mo na lang yan mag-isa. May kailangan akong puntahan." Alam ni Liab na ang binhi ay naitanim na. Kinahapunan, isinagawa ni Liab ang huling bahagi ng plano para sa araw na yon. Nagpunta siya sa isang tahimik na coffee shop. Alam na may isang kotse sa kabilang kalye na sumusunod sa kanya. Si Halia. Umupo siya sa isang mesa sa labas. Makalipas ang ilang minuto, isang babae ang lumapit. Isang associate na ipinadala ni Dr. Diwa. Ang babae ay mukhang profesional, walang bahid ng anumang romantikong ugnayan. Inilapag nito ang isang brown na envelope sa mesa. Tumango si Liab, kinuha ang envelope at umalis ang babae. Ang buong tagpo ay tumagal lang ng wala pang isang minuto. Para sa sino mang nagmamasid, iyon ay isang palitan ng impormasyon. Isang lihim na transaksyon. Nang gabing iyon, sa kanyang hotel room, alam ni Liab
na malapit nang sumabog ang lahat. Hinihintay na lang niya. At hindi nga nagtagal, nakatanggap siya ng isang alerto mula sa isang tracking software na palihim niyang ininstall sa telepono ni Halia. Isang papalabas na tawag patungo sa isang numero na nakasave sa contact list niya bilang ang anino ko. Ang totoong anino na nagtatago kung saan. Pinindot ni Liab ang listen function. Narinig niya ang boses ni Halia, nanginginig sa galit, sa sandaling sagutin ng totoong anino ang tawag sa kabilang linya. "Nasaan ka?" Sigaw niya. "Halia, anong problema?" "Nasa probinsya ako tulad ng napag-usapan natin." Sagot ng naguguluhang boses ni Anino. Isang sandali ng nakabibinging katahimikan. At pagkatapos, ang mga salitang hinihintay ni Liab. "Pinagtataksilan mo ba ako? Anong pinagsasabi mo, Halia?" Ang boses ng totoong anino sa kabilang linya ay puno ng pagkalito at takot. "Bakit naman kita pagtataksilan? Magkasama tayo rito. Huwag kang magsinungaling sa akin, Ino." Sigaw ni Halia. Ang kanyang boses ay nagpapahiwatig ng papalapit na pagkasira ng bait. "Nakita ko ang email mo. Nakita kitang may kasamang babae. Akala mo ba tanga ako?" Pinatay ni Liab ang tawag. Hindi na niya kailangang marinig ang paliwanag ng totoong anino. Ang lason ay kumalat na. Ang tiwala, na minsang naging pundasyon ng kanilang kasamaan, ay nagsisimula ng gumuho. Ang susunod na mga araw ay isang maselang sayaw ng psikolohikal na digmaan. Hindi na kailangan ni Liab na gumawa ng mga pekeng ebidensya. Ang kailangan na lang niyang gawin ay gisingin ang multo ni Liab de Leon. Isang gabi, dinala niya si Halia sa isang mamahaling hapunan. Isang kilos na kunwari para makabawi. Habang naghihintay sila ng kanilang order, sinimulan niyang sipulin ang isang himig. Isang kantang siya lang ang nakakaalam. Isang kantang kinanta niya para kay Halia sa gitara noong sila'y nagsisimula pa lamang. Isang kantang hindi kailanman narinig ni Anino. Agad na napahinto si Halia sa pag-inom ng kanyang wine. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. "Saan mo narinig yan?" tanong niya. Ang boses ay mahina. Nagkunwaring nagulat si Liab bilang si Anino. "Ang alin? Itong sinisipol ko? Ewan ko. Bigla na lang pumasok sa isip ko. Parang pamilyar, ano?" Tinitigan siya ni Halia. Ang kanyang mga mata ay nanliliit, puno ng hinala at isang bagay na mas malalim. Takot. Buong gabi, hindi na siya nagsalita. Kinabukasan, sa opisina, habang nag-uusap sila tungkol sa isang bagong proyekto, sinadya ni Liab na magkamali. Bakit hindi natin i-celebrate sa La Serena kapag na-close natin ang deal? Matagal na tayong hindi nakakapunta roon. Ang La Serena ang paboritong restaurant nilang dalawa ni Halia. Isang lugar na ayaw puntahan ni Anino dahil sa mga alaala nilang tatlo doon. Ang pangalan ng restaurant ay Vista Marina. Malamig na pagtatama ni Halia. At alam mong ayaw mo roon. "Ah, oo nga pala," sabi ni Liab. Kinakamot ang kanyang ulo. "Nakalimutan ko. Pasensya na. Masyado lang sigurong pagod." Ang mga pagkakamaling ito ay nagpatuloy. Ang pagbili niya ng puting rosas, ang paboritong bulaklak ni Liab para kay Halia, nakaiba sa pulang rosas na ibinibigay ni Anino. Ang aksidenteng pagbanggit niya sa isang lumang biro na sila lang ni Halia ang nakakaalam. Ang bawat isa ay isang maliit na patak ng lason sa isipan ni Halia. Nagsimulang magbago ang kilos ni Halia. Naging paranoid siya. Lagi siyang tumitingin sa kanyang likuran. Madalas siyang natutulala na para bang may naririnig siyang hindi naririnig ng iba. Isang gabi, sa gitna ng isang pulong, bigla siyang sumigaw. Itinuturo ang isang bakanteng silya sa dulo ng mesa. "May nakita ako!" Sigaw niya, bago niya napagtanto na pinagtitinginan na siya ng lahat. Si Liab, syempre, ang unang umalalay sa kanya. "Halia, ayos ka lang?"
wala namang tao roon. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Ngunit ang pinakamatindi ay ang kanyang huling galaw. Isang hapon, alam niyang abala si Halia sa isang mahalagang video conference sa opisina nito. Tahimik siyang pumasok sa silid, maingat na hindi gumawa ng ingay. Sa mesa nito, sa tabi mismo ng kanyang laptop, inilapag niya ang isang bagay, isang solong puting rosas. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang opisina at naghintay. Hindi nagtagal, narinig niya ito. Isang matinis, nakakakilabot na sigaw. Tumakbo siya papasok sa opisina ni Halia. Nakita niya itong nakatayo sa isang sulok, nanginginig. Ang kanyang mukha ay maputlang maputla, nakaturo sa rosas na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Ang mga tao sa kabilang dulo ng video call ay naguguluhang nagtatanong kung ano ang nangyayari. Sino ang naglagay niyan dito? Tanong ni Halia. Ang boses ay garalgal sa takot. Lumapit si Liab, kinuha ang rosas at tiningnan ito na may pagtataka. Isang rosas? Baka naman may nagpadala lang, Halia. Isang admirer? Umiling-iling si Halia, ang mga mata niya'y puno ng luha ng takot. Hinawakan niya ang braso ni Liab ng mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa tela ng suit. Hindi, bulong niya. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan na para bang nakikita ang isang bagay na hindi nakikita ni Liab. Nararamdaman ko siya, Ino. Hindi niya tayo tinitigilan. Hinigpitan niya ang kanyang pagkakahawak. Parang nandito lang si Liab. Ang mga salita ni Halia ay tumagos sa puso ni Liab. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa isang malamig na kasiyahan. Ang multo na kanyang nilikha ay epektibo. Habang si Halia ay unti-unting nilalamon ng sarili niyang takot at paranoia, si Liab naman ay nagkaroon ng perpektong pagkakataon. Nang gabing iyon, sinabi niya kay Halia na kailangan nitong magpahinga, na siya na ang bahala sa lahat sa opisina. Sa wakas, sa ilalim ng pagkukunwaring pag-aalala, nakuha niya ang tiwala nito. Nakuha niya ang pagkakataong mag-isa sa gusali. Bumalik siya sa opisina ni Anino. Sa pagkakataong ito, hindi na siya gumamit ng paperclip. Dala niya ang isang set ng mga professional na lockpicking tools na ipinadala ni Dr. Diwa. Ang drawer na iyon. Ang drawer na iyon ang may hawak ng mga sagot. Ilang minuto ng maingat na pagmamaniobra at narinig niya ang isang malinaw na click. Bumukas ang seradura. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang hinila ang drawer. Sa ibabaw, nakasalansan ang mga dokumento na inaasahan na niyang makita. Mga bank statement mula sa mga bangko sa Cayman Islands at Switzerland. Mga pekeng kontrata, mga papeles na nagpapatunay ng kanilang malawakang pagnanakaw. Ito na sana ang ebidensyang kailangan niya para idiin silang dalawa. Ngunit may naramdaman siyang kakaiba. May isa pang ilalim ang drawer, isang false bottom. Maingat niyang itinaas ang unang patong ng mga dokumento at doon, sa ilalim, nakita niya ang isang manipis na espasyo. Ginamit niya ang dulo ng isang panulat upang sungkitin ang gilid nito. Bumukas ang isang nakatagong kompartimento. Sa loob, may isang luma at naninilaw na folder. Walang label. Nanginginig ang mga kamay ni Liab habang binubuksan niya ito. Hindi ito tungkol sa Sinagdiwa Holdings. Ito ay mas luma pa. Ang unang dokumentong nakita niya ay isang police report. Ang PETSA, 20 taon na, ang nakalilipas. Ito ang police report ng aksidente sa sasakyan na kumitil sa buhay ng kanyang mga magulang. Binasa niya ang mga detalye na matagal na niyang kinalimutan. Isang madulas na kalsada, isang truck na nawalan ng kontrol. Ngunit sa dulo ng ulat, may isang pangungusap na binilugan ng pulang tinta. Suspicious brake failure noted by the investigators. Isang pagkabigo sa preno na kahina-hinala. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang dugo. Sa ilalim ng police report ay may isa pang dokumento. Isang kopya ng life insurance policy ng kanyang mga magulang.
Isang napakalaking halaga. Ang benepisyaryo ay siya, si Liab, na noon ay isang bata pa. Ngunit hindi yun ang nakakuha ng kanyang pansin. Nakalakip dito ay isang hiwalay na kasulatan, isang business agreement, isang kasunduan na nagsasabing kung sakaling mamatay ang kanyang mga magulang, ang kanilang controlling shares sa kanilang orihinal na kumpanya ay automatikong ibebenta sa kanilang business partner sa isang napakamurang halaga. Ang pangalan ng business partner, Ricardo Sandoval, ang ama ni Anino. Biglang nag-flashback sa kanyang isipan ang mga alaala. Naalala niya ang ama ni Anino, isang taong laging nakangiti sa harap nila, ngunit may matatalas na mata. Naalala niya kung paanong pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang mga magulang, ang kumpanya ng Sandoval ang biglang umasenso, habang ang pamana sa kanya ay unti-unting nalusaw sa mga bad investments na pinamahalaan ng mga Sandoval. At pagkatapos ay ang huling piraso ng puzzle, isang maliit na litrato na nakatago sa pinakailalim. Isang litrato ng dalawang bata, marahil ay nasa 10 taong gulang, nakatayo sa harap ng isang barong-barong. Ang isang bata ay si Anino, payat at marungis. Ang kasama nitong babae na may matapang at ambisyosong mga mata ay walang iba kundi si Halia. Hindi sila sa mansyon nagkakilala. Ang kanilang mga ugat ay mas malalim, mas madilim. Isinilang sila mula sa iisang putik ng kahirapan at desperasyon. Nabitawan ni Liab ang mga dokumento. Kumalat ang mga ito sa sahig na parang mga tuyong dahon sa puntod. Ang lahat ay kasinungalingan. Hindi ito isang simpleng pagnanakaw na isinilang mula sa kasakiman. Hindi ito isang simpleng pagtataksil na nagsimula 5 taon na ang nakalipas. Ito ay isang ahas na 20 taon nang gumagapang sa kanyang buhay. Isang plano na ipinasa mula sa ama patungo sa anak. Ang paglapit ni Anino sa kanya bilang kaibigan, ang pagpapakilala ni Halia sa kanyang buhay, lahat ay bahagi ng isang napakatagal at napakatusong sabuatan para kunin ang lahat-lahat sa kanya. Ang kanyang pamilya, ang kanyang yaman, at sa huli, ang kanyang buhay. Napaluhod si Liab sa sahig, napabahawak sa kanyang ulo. Ang sakit na kanyang naramdaman ay hindi na lamang sakit ng isang asawang pinagtaksilan. Ito ay ang sakit ng isang ulilang muling pinatay ang mga magulang. Ang paghihiganti na kanyang pinaplano ay hindi na lamang para sa isang nawalang mukha at yaman. Naging isang usapin ito ng dugo. Kinuha niya ang kanyang telepono. Isang numero lang ang nasa isip niya. Si Dr. Diwa. Doktora, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa isang galit na napakalalim at napakalamig na kaya nitong magyelo ng impyerno. Hindi na ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa pamilya ko. Ang pagkatuklas sa katotohanan ay hindi nagdulot ng karagdagang pagdadalamhati kay Liab. Sa halip, ito ay nagbigay sa kanya ng isang nakakatakot na kalinawan. Ang lahat ng emosyon, ang sakit, ang lungkot, ang panghihinayang, ay nawala, na para bang sinunog ng isang apoy na mas dalisay at mas mapanira. Ang natira na lamang ay ang kanyang layunin. Hindi na siya ang multo na naglalaro sa isipan ni Halia. Siya na ngayon ang mangangaso na naghahanda ng kanyang bitag. Kinaumagahan, pumasok si Liab sa opisina na may bagong sigla. Isang enerhiyang hindi napansin ni Halia. Naabala pa rin sa pakikipaglaban sa sarili niyang mga demonyo. May naisip akong solusyon para sa mga problema natin, sabi ni Liab bilang Anino sa isang pulong kasama si Halia. Ipinakita niya rito ang isang plano sa kanyang tablet. Itong bagong investment venture sa real estate sa Europa, malaki ang potensyal. Kung maililipat natin ang malaking porsyento ng likidong pondo ng kumpanya rito, triple ang babalik sa atin sa loob lang ng 6 na buwan. Ang plano ay perpekto sa papel.
puno ng mga komplikadong chart at mga positibong projection. Ngunit sa katotohanan, ang kumpanyang paglalagakan nila ng pera ay isang shell corporation na nilikha ni Dr. Diwa. Isang itim na butas na hihigop ng pera ng Sinagdiwa Holdings at hindi na kailanman ibabalik. Nasilaw si Halia sa mga numero. Ang kasakiman ay mas malakas kaysa sa kanyang paranoia. Gawin mo, sabi niya. Asikasuhin mo ang lahat. Ngunit hindi yun ang pangunahing plano ni Liab. Habang inaasikaso niya ang malawakang paglipat ng pondo, nagsimula siyang magsagawa ng isang mas mapanganib na laro. Gamit ang isang anonymous na email, nagpadala siya ng mga tip sa isang kilalang financial journalist, isang mamamahayag na kilala sa pagiging walang awa. Ang mga tip ay naglalaman ng mga pira-pirasong katotohanan tungkol sa mga kahina-hinalang transaksyon sa Sinagdiwa Holdings, sapat lamang para pukawin ang interes nito. Sa loob lamang ng 2 araw, sumabog ang balita. Sinagdiwa Holdings iniimbestigahan dahil sa mga alegasyon ng financial misconduct. Biglang bumagsak ang presyo ng stock ng kumpanya. Nagpanik ang mga investor. Ang mga telepono sa opisina ay walang tigil sa pagtunog. Sa gitna ng kaguluhan, tinawag ni Liab bilang anino ang isang emergency board meeting. Kailangan nating ipakita na kontrolado natin ang sitwasyon. Sigaw niya sa harap ni Halia at ng mga executive. Kailangan nating lahat na magpakita ng isang nagkakaisang prente. Alam na alam niya kung ano ang magiging epekto nito. Si Halia, na nawawalan na ng kontrol, ay hindi kayang harapin ang board ng mag-isa. At ang totoong anino, nasaan man siya nagtatago, ay hindi maaaring manatiling tahimik habang ang imperyong pinaghirapan nilang itayo o nakawin ay guguho. Ang pera, ang yaman, iyon ang tanging bagay na mas mahalaga sa kanya kaysa sa sarili niyang kaligtasan. Tulad ng inaasahan, pagkatapos ng pulong, narinig ni Liab si Halia sa kanyang opisina. Sumisigaw sa telepono. Wala akong pakialam kung delikado. Bumalik ka rito, anino. Ngayon din. Kailangan nating ayusin ito ng magkasama. Kung hindi, pareho tayong babagsak. Sigaw niya. Kung hindi ka babalik, ako mismo ang magsasabi sa lahat na ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Liab. Ang pain ay kinagat na. Nang gabing iyon, nakatanggap siya ng isang text message mula sa isang contact na ibinigay ni Dr. Diwa, isang taong nagtatrabaho sa airline. Anino Sandoval, Flight PR 101 from Cebu, ETA Maharlika International Airport, tomorrow, 0800 hours. Ang 2 daga ay papunta na sa iisang bitag. Nakatayo si Liab sa malawak na bintana ng opisina ni Anino. Tanaw niya ang mga kumikinang na ilaw ng lungsod ng Maharlika. Dati, ang mga ilaw na yon ay sumisimbolo sa kanyang mga pangarap. Ngayon, ang mga ito ay mga kandila sa libing ng kanyang mga kaaway. Huminga siya ng malalim. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay tila nagpapatigas sa bakal sa kanyang kaluluwa. Itinaas niya ang kanyang telepono at tinawagan ang sekretarya ng board. Magpatawag ka ng isang huling kumpidensyal na pulong para sa buong board of directors bukas ng 10:00 ng umaga. Utos niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng isang pinal na hatol. Sabihin mong ito na ang magdedetermina sa kinabukasan ng Sinagdiwa. Ibinaba niya ang telepono. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Ang mukha ni Anino Sandoval. Ngumiti siya. Oras na para magharap-harap. Umuwi si Liab sa kanyang hotel room. Ang isip ay abala sa huling detalye ng kanyang plano. Ang susunod na araw ang magiging huling kabanata ng kanyang paghihiganti. Handa na siya para sa kung ano ang darating. Ngunit hindi niya alam na sa isang sulok ng syudad, isang desperadong pulong ang nagaganap.
Nag-iisa si Halia sa isang pribadong silid sa dapit hapon. Ang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang baso ng brandy. Ang kanyang maskara ng pagiging perpekto ay gumuho na. Takot, galit at pagkalito ang naghahari sa kanya. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaki. Isang lalaking halos kapareho ni Liab. Ngunit may mas manipis na bibig at mas nerbiyosong mga mata. Si Anino Sandoval, ang totoong Anino. Ano bang nangyayari, Halia? Ang boses ni Anino ay puno ng pagod at galit. Ang balita, ang mga investigasyon, pinagtataksilan mo ba ako? Ako? Ako ang nagtataksil? Sigaw ni Halia, itinapon ang baso na nagkalat sa sahig. Ikaw ang nanggaling sa Switzerland. Ikaw ang may lihim na account. At ikaw ang nag-iiwan ng mga nakakabaliw na mensahe sa telepono ko. Nagulat si Anino. Ano bang sinasabi mo? Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Wala kang alam? Pinakita ni Halia ang kanyang telepono. Basahin mo ito. Ito ang email na nahanap ko sa computer mo na pinadala sa abogado mo, kung saan sinasabing nailipat na ang pondo sa pribadong account mo. Binasa ni Anino ang email. Nanlaki ang kanyang mga mata. Pepeke ito. Hindi ako ang sumulat niyan. At ang mga rosas? Patuloy ni Halia, lumuluha na. Ang kantang sinipol mo, ang lasirina, ang pagbanggit mo kay Liab. Lahat ng yon, lahat ng yon ay nagpapaalala sa akin sa kanya. Doon na nag-iba ang ekspresyon ni Anino. Mula sa galit, naging pagkalito. Mula sa pagkalito, naging takot. Rosas? Kanta? Wala akong alam dyan, Halia. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Sabi ni Anino. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ako lang ang kilala mong Anino. Hindi ako nagtatago ng ganoong klaseng sikreto sa'yo. At ang email na yan, imposibleng ako ang sumulat niyan. Hindi ko password ang kidlat. Kidlat. Ang pangalang yon ang nagpatigil kay Halia. Ang kanilang sikreto noon. Ang pangalan ng peking superhero na si Liab at Anino ang may alam. Kung hindi ikaw, bulong ni Halia, ang kanyang isip ay nagsisimulang gumana sa pinakamadilim na direksyon. Kung gayon, sino ang nasa opisina? Sino ang ginagaya ka? Isang kakilakilabot na ideya ang sabay na pumasok sa kanilang isipan. Paano kung... Simula ni Halia, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Paano kung hindi patay si Liab? Naputol ang hininga ni Anino. Ang hinala na yon ay mas masahol pa sa anumang krimen. Imposible! Sigaw ni Anino. Sinigurado natin siya. Ang asido, ang sunog, imposible. Pero kung hindi siya patay at bumalik siya na ang mukha mo ang ginagamit niya, kung gayon, hindi na natapos ni Halia ang kanyang sinasabi. Bumuntong hininga si Anino. Kailangan nating alamin. Bukas, sa pulong, kailangan nating ipahayag siya. Paano? Tanong ni Halia, desperado. Ngumisi si Anino. Isang nakakatakot na ngisi na tila ibinubunyag ang kanyang tunay na kulay. Mayroon tayong lihim, Halia. Isang lihim na tayo lang dalawa ang nakakaalam. Isang lihim na walang sinuman, kahit si Liab, ang maaaring malaman. Umupo si Anino. Ang kanyang isip ay nagtatrabaho ng mabilis. Noong bata pa tayo, Halia, mayroon tayong pinakakinatatakutan. Isang bagay na ayaw nating mawala. Hindi ang kidlat, mas personal, mas malalim. Isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang plano upang ilantad ang impostor. Kinabukasan, pumasok si Liab sa boardroom ng Sinagdiwa Holdings, puno ng kumpiyansa. Nakaupo ang buong board of directors at sa dulo ng mesa nakaupo si Halia na may kalmadong ekspresyon na nagpahirap kay Liab na basahin. Hindi niya alam na sa likod ng one-way mirror sa dulo ng silid, si Anino Sandoval ay nakaupo, nakatitig sa kanya,
isang traidor na handang ilantad ang isa pang traidor. Naghanda si Liab. Nakangiti siya. "Salamat sa inyong lahat sa pagdalo," sabi niya. Ang boses ni Anino ay lumalabas ng perpekto. Ngayon, oras na para harapin natin ang kinabukasan ng sinagdiwa. Biglang tumayo si Halia. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. "Bago tayo magpatuloy, Ino," sabi niya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig sa kanya. "Gusto ko lang linawin ang isang bagay. Ang totoong Anino Sandoval. Siya ang taong nagbabahagi sa akin ng pinakamadilim na sikreto ng ating nakaraan." Huminga siya ng malalim. "Anino," sabi ni Halia. Ang kanyang boses ay nagiging mas seryoso, na para bang may sinasabing isang makasaysayang tanong. "Naaalala mo ba? Ang pangalan ng bangin kung saan natin inihagis ang lahat ng ating mga takot noong mga bata pa tayo?" Natigilan si Liab. Ang impormasyong yon ay hindi kailanman lumabas sa anumang investigasyon niya. Hindi iyon bahagi ng anumang kasulatan. Hindi niya alam ang sagot. Ang kanyang kumpiyansa ay unti-unting nadudurog. Mula sa kanyang peripheral vision, nakita niya ang bahagyang pagngisi ni Halia. Sa likod ng salamin, nakita ni Anino ang pagkalito sa mukha ng impostor. Ang silo ay nakalatag. At sa pagkakataong ito, si Liab ang nasa gitna. Ang oras ay tila huminto. Ang tanong ni Halia ay tumagos sa hangin, nag-iiwan ng isang nakakabiinging katahimikan sa boardroom. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Liab, na ngayon ay nasa ilalim ng pinakamalaking pressure. Ang kanyang isip ay naghuhukay, naghahanap ng anumang alaala, anumang pahiwatig, ngunit wala. Ang lihim na yon ay masyadong personal, masyadong nakabaon sa nakaraan ni Halia at Anino. Ang kanyang mukha, ang mukha ni Anino, ay nanatiling kalmado, ngunit sa loob, isang bagyo ang nagaganap. Alam niya na kung hindi siya sasagot, tapos na ang lahat. Bago pa siya makapag-imbento ng sagot, isang boses ang biglang umalingaw-ngaw mula sa likod ng boardroom, sa likod ng one-way mirror na hindi napansin ni Liab. Ang pangalan niya ay Bangin ng Kalimutan, sabi ng boses, matalim at puno ng tagumpay. Nagulat ang lahat ng nasa silid at pagkatapos, dahan-dahang bumukas ang pinto sa likod ng one-way mirror at lumabas mula sa Anino ang isang lalaki, si Anino Sandoval, ang totoo. Isang matinding bulungan ang kumalat sa board, 2 Anino Sandoval. Ang pagkabigla at takot ay malinaw na nakaukit sa bawat mukha. Si Halia, na may ngiti ng tagumpay sa kanyang labi, ay lumakad palapit sa totoong Anino na para bang nagmamay-ari. "Hindi ko akalain na babalik ka, Liab," sabi ni Halia. Ang kanyang boses ay puno ng panunuya. "Pero akala mo ba, malilinlang mo kami? Walang makakakilala kay Anino na masigit pa sa akin." Tumawa si Anino, isang nakakatakot na tawa na puno ng pagkamuhi. "Ang akala mo ba, Liab, ay matatalino ka na? Akala mo ba, madali kaming malilinlang?" Tinitigan ni Liab ang dalawa. Ang kanyang kaaway at ang babaeng minahal niya ay nakatayo na ngayon nang magkasama, lumalabas mula sa mga Anino. Ang lahat ng kanyang pagpaplano, ang lahat ng kanyang pagsasakripisyo ay tila masasayang. Pero may isa pang baraha si Liab. Isang mahinang nangiti ang sumilay sa kanyang labi. Ipinatong niya ang kanyang kanang kamay sa mesa at dahan-dahan niyang inalis ang isang manipis na layer ng silicone na nakapalibot sa kanyang mata. Isang huling touch-up na ginawa ni Dr. Diwa para maging perpekto ang kanyang disguise. Sa ilalim ng silicone, unti-unting lumabas ang isang napakapamilyar na pilat, ang malalim na peklat na umakyat mula sa kanyang pisngi hanggang sa kanyang gilid ng mata. Isang paalala ng araw na tinangkang burahin ang kanyang pagkatao. At pagkatapos, ibinaba niya ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata, na ngayon ay hindi na natatakpan, ay nanlilisik sa galit. Ang mga board members ay napasinghap. "Na-miss niyo ba ako?"
Tanong ni Liab. Ang kanyang boses ay hindi na ang boses ni Anino, kundi ang malalim, mapanganib na tinig ni Liab de Leon. Bago pa magkaroon ng reaksyon ng sinuman, pinindot ni Liab ang isang button sa kanyang wrist device. Biglang bumukas ang malaking screen sa likod ng boardroom. Isang video ang umire. Ang audio ay malinaw. Ito ang recording ng usapan ni Halia at Anino. Sa gabing iyon sa warehouse, ang pag-amin sa kanilang pagtataksil, ang pagpaplano sa pagpatay kay Liab. Nagkaroon ng gulo sa board. Ang mga bulungan ay naging hiyawan. At ito naman, sabi ni Liab, pinindot ang isa pang button. Bumukas ang ikalawang video. Ito ay isang detalyadong presentasyon ng lahat ng mga offshore account at mga pekeng kumpanya na ginamit ni Halia at Anino upang nakawin ang pera ng sinagdiwa. Kasama rin dito ang mga ebidensya ng malawakang insider trading at tax fraud. Ang mga board members ay tiningnan si Halia at Anino na may matinding galit. Ang lahat ng kanilang reputasyon ay gumuho na. Hindi, sigaw ni Halia. Ang kanyang mukha ay maputlang maputla. Huwag kang maniwala sa kanya. Pepekeng lahat yan. Peke? Sabi ni Liab. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pinindot niya ang huling button, ang ikatlong video. Ito ay isang lumang kuha mula sa CCTV ng isang gas station. 20 taon na ang nakalilipas. Nakita ang isang sasakyan, ang sasakyan ng mga magulang ni Liab. At sa tabi nito, isang batang Anino na may kasamang isang mas matandang lalaki, ang kanyang ama. Tahimik na binubuksan ng ama ni Anino ang hood ng sasakyan ni Liab. May kung anong ginagawa sa makina, habang ang batang Anino ay tila nagbabantay. Pagkatapos, ang video ay nag-transition sa isang close-up shot ng police report na nagpapakita ng suspicious brake failure. Naging absolute ang katahimikan. Ang mga board members ay tumingin kay Anino na may gulat, galit at pagkamuhi. Hindi lamang ninyo ninakaw ang aking kumpanya, sabi ni Liab. Ang kanyang boses ay bumalik sa dating lakas, puno ng autoridad na minsan nilang kinatatakutan. Ninanakaw ninyo ang pamilya ko, ang aking mga magulang, at sa loob ng 20 taon, nabuhay kayo sa kasinungalingan sa aking mga abo. Si Halia at Anino ay nakatayo, nanginginig. Ang kanilang mga kasinungalingan ay nagkalat sa lahat ng sulok. Ang kanilang mga plano ay nasira. At ngayon, sabi ni Liab, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa dalawa. Oras na para magbayad. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok ang mga pulis, kasama ang ilang matataas na opisyal mula sa National Bureau of Investigation. Napuno ng gulo ang silid. Nagsimulang umugong ang mga tawag sa telepono. Biglang bumunot si Anino ng isang maliit na baril mula sa likod ng kanyang blazer. Isang baril na palaging nakatago para sa mga emergency. Wala kayong makukuha sa akin, sigaw ni Anino. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at desperasyon. Itinuro niya ang baril kay Liab. Hindi ako papayag na sirain mo ang lahat. Ang tunog ng baril na binunot ni Anino ay nagpatigil sa lahat ng bulungan sa boardroom. Ang mga pulis ay agad na huminto. Ang kanilang mga kamay ay nasa kanilang mga armas. Ang mukha ni Anino ay isang maskara ng matinding desperasyon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatutok ang baril kay Liab. Hindi ka makakalabas dito ng buhay, Liab, sigaw ni Anino. Ang kanyang boses ay basag sa galit. Hindi mo maaaring sirain ang lahat ng pinaghirapan namin. Sa isang mabilis na galaw, hinablot ni Anino si Halia. Inilagay ang baril sa kanyang sentido. Ginawa siyang kalasag. Bitawan mo siya, sigaw ng isa sa mga pulis. Itinutok ang baril kay Anino. Huwag kang lumapit, sigaw ni Anino. Pinipisil ng mahigpit si Halia. O kakalat ang utak ng babaeng ito sa sahig. Ang takot ay malinaw na nakita sa mukha ni Halia. Nagpupumiglas siya,
Ngunit mahigpit ang kapit ni Anino. "Huwag kang makialam, Liab," dagdag ni Anino. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. "Ang lahat ng ito ay dapat na sa amin. Kami ni Halia ang naghirap para rito. Ikaw lang ang swerte. Bakit ikaw laging mayroon?" Sa gitna ng tensyon, kalmado si Liab. Tiningnan niya si Anino. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Swerte?" sabi ni Liab. Ang kanyang boses ay malamig at matalim. "Minana ko ang lahat, Anino? Oo, pero pinaghirapan ko ang lahat para mapanatili iyon. Ikaw? Ano ang ginawa mo, Anino? Nagtago ka sa Anino ko. Naging isang duwag ka na laging naghahangad sa pag-aari ng iba." Ang mga salitang yon ay tumama kay Anino. Ang kanyang mahigpit na pagkakahawak ay bahagyang lumuwag. "At ikaw, Halia," sabi ni Liab. Ibinaling ang kanyang tingin sa babaeng nanginginig sa takot. "Kahit kailan, hindi mo siya itinuring na partner, Halia. Isa lang siyang kasangkapan, isang tanga na ginamit mo para makamit ang iyong mga pangarap. Kapag nagkagipitan, sino ang isasakripisyo mo? Siya o ang sarili mo?" Ang mga salita ni Liab ay tumagos sa kawalang tiwala na matagal nang naitanim sa pagitan ni Halia at Anino. Ang takot ni Halia ay napalitan ng isang pamilyar na galit. Galit sa pagtataksil, galit sa pagiging kasangkapan. Sa isang iglap, habang nakatitig si Anino kay Liab, biglang kinagat ni Halia ng buong lakas ang kamay ni Anino na nakahawak sa baril. Umingay ang sigaw ni Anino sa sakit. Nalaglag ang baril sa sahig. Sa pagkakataong yon, kumilos ang mga pulis. Mabilis silang sumugod. Hinarangan nila si Anino, binaba ito sa sahig at kinapkapan para sa iba pang armas. Agad nilang inilagay ang posa sa kanyang mga kamay. Si Halia naman ay sinubukan pang tumakas, ngunit agad din siyang nahuli at pinusasan. Habang inilalabas sina Anino at Halia mula sa boardroom, ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding galit at pagkamuhi. Siniwalat nilang dalawa ang kanilang mga kasinungalingan, sinisisi ang isa't isa sa lahat ng nangyari. "Ikaw ang may kasalanan sa lahat," sigaw ni Halia kay Anino habang dinadala siya ng mga pulis. "Kung hindi dahil sa pagiging sakim mo." "Ako? Ikaw ang nagtulak sa akin, Halia. Ikaw ang mas demonyo sa ating dalawa," ganti ni Anino. Pinanood ni Liab ang pag-alis nila. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang sigawan nila ay unti-unting humina hanggang sa tuluyang nawala. Naiwan si Liab na nakatayo sa gitna ng boardroom kasama ang mga opisyal ng NBI at mga board members na ngayon ay tumitingin sa kanya ng may bagong paggalang, pagkamangha at takot. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, nakita ang bahagyang panginginig. Ang lahat ay tapos na. Ang kanyang paghihiganti ay natapos. Ang mga taong sumira sa kanyang buhay ay nakuha na ang kanilang nararapat. Ngunit sa halip na tagumpay, ang naramdaman niya ay isang nakakabinging katahimikan, isang malalim na kawalan. Ang apoy na nagsilbing gabay niya ay namatay na at ang natira ay abo lamang. Lumabas siya mula sa boardroom, naiwan ang kaguluhan sa likuran niya. Bumalik siya sa opisina ni Anino. Sa lamesa, nandoon pa rin ang salamin na sumira. Kinuha niya ang isang piraso ng bubog at tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang mukha ni Anino na may peklat ni Liab. Nagkaroon siya ng lahat. Ngayon, wala na siyang nararamdaman. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula kay Dr. Diwa. "Tapos na, Liab," sabi ni Dr. Diwa. Ang kanyang boses ay puno ng kaluwagan. Mabilis ang balita. Maharlika National Bank na ang nag-iimbestiga sa mga accounts nila. Wala na silang kawala. Ano nang plano mo ngayon? Tiningnan ni Liab ang kanyang refleksyon sa bubog. Hindi na niya ito nakikilala. Hindi na siya si Liab. Hindi na rin siya si Anino. "Kailangan ko ng panibagong simula, doktora," sabi ni Liab. Ang kanyang boses ay pagod. "Isang lugar kung saan walang sino man ang nakakakilala sa akin.
kung saan hindi ko kailangan maging sino man sa kanila. Ilang linggo ang lumipas. Ang mga balita tungkol sa pagbagsak ng Sinagdiwa Holdings at ang pag-aresto kina Halia at Anino ay naging pambansang usapan. Ang mga kaso nila ay napunta sa korte at walang duda na mahahatulan sila ng habambuhay na pagkabilanggo. Ngunit si Liab ay wala na. Sa isang tahimik na araw, bumisita siya sa libingan ng kanyang mga magulang. Nag-iwan siya ng isang buke ng puting rosas, ang paboritong bulaklak ni Halia, isang simbolo ng kanyang pagpapaalam sa nakaraan. Paumanhin, bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng lungkot. Hindi ko kayo nailigtas mula sa sakit, pero pinangako ko sa inyo, gagawin ko ang lahat para makamit ang hustisya. Pagkatapos, pumunta siya sa opisina ni Dr. Diwa. Ibinigay niya rito ang lahat ng dokumento na nagpapatunay sa mga krimen ni Halia at Anino. Ipinagkatiwala niya rito ang pamamahala ng isang charitable foundation na itatatag niya, isang foundation na tutulong sa mga biktima ng financial fraud at corruption. Salamat, Doktora, sabi ni Liab. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Ngumiti si Dr. Diwa. Natagpuan mo na rin ang kapayapaan, Liab. Ngayon, kailangan mo nang magsimula ng bagong buhay. Ibinigay ni Dr. Diwa kay Liab ang isang bagong pasaporte, isang bagong birth certificate, at isang maliit na halaga ng pera. Lahat ay nasa ilalim ng isang bagong pangalan, Rafael Mendoza. Mag-ingat ka, Rafael, sabi ni Dr. Diwa. At huwag kalimutan ang mga aral ng nakaraan. Tumango si Liab. Hindi ko makakalimutan. Umalis si Liab sa lungsod ng Maharlika. Iniwan ang lahat sa likuran niya. Naglakbay siya patungo sa isang maliit na baybaying bayan sa Visayas. Isang lugar na malayo sa ingay at kaguluhan ng syudad. Doong nakahanap siya ng isang maliit na bahay na kahoy na nakaharap sa dagat. Nagtrabaho siya bilang isang karpintero, gumagawa ng mga kasangkapan at mga laruan para sa mga bata sa bayan. Hindi na siya si Liab de Leon. Hindi na rin siya si Anino Sandoval. Siya na ngayon ay si Rafael Mendoza, isang simpleng tao na naghahanap ng kapayapaan. Sa bawat paglubog ng araw, nauupo siya sa dalampasigan. Pinagmamasdan ang mga alon na humahampas sa buhangin. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Isang araw, nakilala niya ang isang babae, isang guro, sa lokal na paaralan. Ang pangalan niya ay Elena. Si Elena ay isang mabait, mapagmahal, at matalinong babae. Hindi niya alam ang nakaraan ni Rafael. Nakita niya lamang ang isang mabuting tao na may malinis na puso. Nagkasintahan sila, nagpakasal, at nagkaroon ng mga anak. Sa wakas, natagpuan ni Liab ang kaligayahan na matagal na niyang hinahanap. Ang kanyang paghihiganti ay natapos na. Ang kanyang nakaraan ay naiwan na. Sa kanyang bagong buhay, natutunan niya na ang tunay na hustisya ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa mga masasamang tao. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, pagpapalaya, at paghahanap ng kapayapaan sa loob ng sarili. At habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga anak na naglalaro sa dalampasigan, alam niya na ang kanyang paghihirap ay hindi masasayang. Dahil sa kanyang paghihiganti, nakahanap siya ng isang bagong buhay, isang buhay na puno ng pag-ibig, kapayapaan, at kaligayahan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling i-like, i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. At syempre, pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mga bagong upload. Hanggang sa muli, paalam!